Lumilipad na naman ang isip ko, para bang ako'y nasa kalangitan. sa tuwing sinumayay aking matitikman. Lumilipad na naman ang isip ko, Para bang ako'y nasa kalangitan. sa tuwing sinumayay aking matitikman. Ang simay ng hangin sa akin ay lumalamig na. Dahil di lang ikaw ang diwang ligaw sa bilang ikaw. Hindi lang ikaw ang diwang ligaw kabilang. Stylistically, tingin ko makes sense yung matchup namin ni Raffian. So, tingnan natin ang kalabasan yung interesting yun. Masaya kasi kagaya last year, ito din yung unang event na nasalihan ko, na napabilang ako. Kaya parang memorable siya sa akin kasi sa pangalawang pagkakataon na nandito ulit ako. Tsaka masarap din sa pakiramdam kasi kasali na ako sa isa buhay ngayong second sight. Angles naman, mahilig siya mamersonal. So, feeling ko, tansya ko, in-stock niya ako sa Facebook, sa Twitter, sa MySpace, sa Multiply, kahit sa... Yun, ewan ko, men. So, yun yung pansin ko. Siyempre, pinanood ko yung battles niya, puro ganun eh. Parehas kasi siguro kaming talaga parang more on punchlines. Parang kung mag-angles man kami, sulit. Pero parang punchline na sunod-sunod yun yung gusto naming pakita sa mga tao. Kaya ayun din yung nakikita ko. Na-anticipate ko din na ganun yung gagawin niya. Experiment ako sa iba't ibang bagay. So, syempre, yun nga eh. So, kailangan ko pangunahan na, ito yung expectation na bakbakan bar-wise. Yun yung strategy ko coming into this. Na babalihin ko yun, I'll take it sa ibang angulo. And let's see how that works. I hope it pans out na maganda. Yun. Tapos bilang baguhan, parang sarap sa pakiramdam nun na, ayun, ipok ko yung kalaban mo. Kaya yung paghahanda, parang doble dun sa mga paghahandang ginagawa mo dati. Raffian, taga Baras. Probinsya na walang nakakaalam. Di ata lumalabas yun sa Waze, man. So, good luck sa'yo. Kasi ako mga kalaban mo. Yeah? You already know, bitch. Diba? You already know what I'm capable of. I know what you're capable of. So yun, good luck sa'yo, man. Yun, Apok, isa ka sa mga hinahangaan kong MC. Sobrang laking karangalan sa akin ng mga labang ita. Galingan natin parehas. Pakita natin sa mga tao. Pakita mo sa kanila na isa ka sa mga dapat kilalanin at tingalain na MC dito sa liga. At papakitaan din kita ng magandang laban. Yun yung masisigurado ko sa'yo. Flip Top, Second Sight 12, nandito pa rin. TIU Theater Makati. Pang 7 laban na ngayong gabi, pang 7 laban na ngayong taon. Isang pinakamalaking shoutouts sa lahat ng supportang tunay, live at online. Sa inyo lahat, sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At syempre sa Flip Top staff, magigay para sa parating natin laban. Shoutouts Buenas, shoutouts TMT VIP, Hypebeat, Black Manila, Crown, Real Jokes Clothing, at syempre, Flip Top Beer. Iniintay ko pa yung baso ko, parating na dito. Isa buhay ang battle na parating. Sa kanan ko, Pasig City represent. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Apok. Dahil may pera sa ating eksena, ang dami nagsisidalo. Mga negosyante na pa-importante at walang naabag sa sining na to. At sa kaliwa naman, galing pang Baras, Rizal, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Raffian. Hinayaan kasikatan di natitigang. Pinagsama-sama lahat ng lakas ng mga taga-Baras hanggang makagawa na ng spirit bomb. Nanalo ng coin toss si Raffian, pinili niya mauna si Apok. Tig 2 minuto dapat to. Tournament battle to, 7 hurado natin. Pakinggan natin, unang banat, Second Sight 12, Apok. Ay, papagana, Flip Top game! Hey! Okay! Gusto mo ako sumunod sa time limit? Isali mo ako sa isa buhay. Yun, ang sabi niya. Ngayon nandito ka na. Sumunod ka, promise ha.
Please, pinky swear. Pinky swear. Please! Madaya sa oras kasi this bitch soft. Kaya oras mo na pag ako na ticked off. Pero sinusulit ka lang daw mga ticket nyo. Tangina. Alakas mo rin eh, no? Nagbayad yung mga yan para manood ng mga sikat. Sikat ka ba, bro? Ha? Sikat ka ba, bro? Feeling mo ikaw pinuntahan ng mga yan? Ubod ka ng bano. Baka di mo nakikilala pinuntahan ng mga yan. Malamang hindi rin ako. Huwag kayong pauto dito. Ba't kayo nabibili? Binahabaan yung rounds para lamang sa pandinig. Hindi halata sa live pero nabubuking sa vid. Kaya alas ng baras ang daming ace up his sleeve. Tingin mo ikinagaling mo yon? Ha? Yung weakness na reveal, inamin mo lang na hindi ka uubra kung even yung playing field. Sino ka, si Doctor Strange? Kasi yung endgame malabo, minamanipulate yung oras para makasilip ng panalo. Pero siya si Raph yan. Nakakatakot naman, Chong. Pinagsisigawan, technical ako! Kahit wala nagtatanong. Verse Vitrum, sabi niya, Francis my son to Francis my son. Ang lakas bumatel. Kayo naman, kinokonekta nyo sa ere para ma-invisible na crossword puzzle. Kasi ginagawa kayong tanga. I-breakdown natin ha, kasi ganito siya mag-prep. Masustok sa FB noon ng battles para sa plan of attack. Magugugil ng idioms na gagawin linya pansapak. Pagbuebeluhan na yung punches, lumalabas yung pagkawak. Kumbaga sa fixed marriages, yung setup sobrang pilit kahit hindi na nagmamatch. Kasi isipin nyo, sa 4-bar setup, walang dating yung unang 3. Inaabangan nyo na lang yung pang-4 para makapag-react kayo. In short, kung 40 bars per round, basura yung 30, absolutely. At yung 10, puro stretch out punches. Sino ka, si Luffy? Kaya nung technical, ha? Sigurado ka ba dyan? Yung narrative, descriptive, alam mo ba yung mga yan? Yung persuasive, reflective, i-define mo dito sa harapan. Sagot. O diba? Tinatanong kita kasi, hindi ko rin alam. Yan ang pinagkaiba ng fanboy na bumatel sa bumatel dahil writer by practice. Ikaw yung battle rap starter pack sa mga aspiring artist. Sa NBA 2K, ikaw yung default sa create a player promise. Kaya oo, rough ka nga kasi hindi ka pa polish. Kaya wag kang feeling, Wilson, sobrang basic ng alam mo. Di porke alam mo yung simile at metaphor, linguistic major ka na, bro. Wag mo kaming daanin sa bola, Wilson. Mga tira mo, bano, you think you're too technical, di ejected ka sa laro. You know? Kasi nowadays, joker o lyrical, nagwo-wordplay na, tarantado. Kaya paano ka naging angat kung normal na yan sa mga tao? Kaya anong diamond na in the rough? Huwag mo kaming ginagago. Madali nga naman pagkamalang diamante. Yung mga bubog na puwet ng baso. Kaya technical mo mukha mo. Sa quality check, hindi ka pumasa. Sa gantong stilo, di ka breadwinner kasi sa masa, hindi ka umalsa. Dinala mo yung technical sa bagong level. Yung beats na to buang. Di mo ni-reinvent ang technical, pini-SP mo lang. Sa buhay game! Kung may pinuntaman yung mga tao dito, sa ating dalawa, malamang ako. Dahil ako yung natural tindi. Pagdatihan, pwede mag-overtime. Pagbaguhan, hindi. Tapos, nameplate na naman tungkol sa rap. Gas-gas na yan, brother. Ngayon, alam ko na kung ba't si Miss Nina na taga-picture ng mga battles. Kasi tong photographer ng Raw, paulit-ulit lang ng angles. Pero, idol, kamusta? Bata pa lang ako, pinapanood na kita. Kaya ako nagbabars dahil sa'yo na inspira. Pero bakit biglang nagchuchoke ka na? Performance mo ay pumapangit. Sa kabila nun, patuloy pa rin ako sa iyong nanalig. Kahit nagchuchoke ka na, idolo pa rin kita. Sana bumatil ka na ulit, Idol Balakid! Ano nga, idol? Ano nga akala mo, idol kita, Ralph? Ulol, di pwede, Brad!
Palabas to ng bata at yung pangarap mo mag-champion ay Wreck-It Ralph, di ba? Gusto mo din ako makalaban? For obvious reasons, Barfest. Dating meta na artist, tinapat sa meta na artist. Pero luma na, estilo mo, brother. Gusto nyo makita kung paano siya bumatel? Gusto nyo? Itong si Rap de la Puente, panggap na intelihente. Ayaw niya sa mga naglalabrap at mga gumigeng-geng. Gusto niya, track niya lang, pakinggan nyo sa headset. Umiyak nung umalis si Batas, nawalan siya ng best friend. Oh? Di ba parang tanga yan? Wala nagbago sa man. Pagiging rapper ng 2 dekada, yan result. Unggoy, sayang ang ape sa iyong pangalan kung di ka na nag-evolve. Gulat ba? Halata sa mata mong nag-dilate. Pasensya ka na, ape, di mo ko kaya sa aking primate. Liban na lang kung nandito si Batas. Yung nagturo sa'yo ng art. Binigyan ka pa ng treat nung natutunan mo mag-bark. Kaya kahit tumagal ka ditong hayop ka, hindi ka vet. Tuta ka ni Mark. Pag ginamon daw ito ng suntukan yung astapang honor section. Kaya nga sinama mo si Mark nung kinumpronta mo si Scientifico dati, dapat dehins minention. Nalaman tuloy namin na pinoprotektahan ka lang ng batas parang nasa witness protection. Ngayong wala na yung amo, sa'yo wala nang natakot. Tuta ka na trinay ng batas parang K9, tas di mo pa naamoy mga dala kong pasabog. Ngayong wala na yung amo, tinatawanan ka nila. Dahil di mo ko kaya sa gera lalo't wala kang amo. Binabalaan na kita! Ngayong wala na siya sa flip-top, gusto mo maging bagong si Mark, di ba? Mali ang hangad. Nung flip-top anid, damang sayaw siya. Hindi porket marunong ka mag-cha-cha, pwede ka na maging bago sa ligang batas. Kaya ganyan ang antas, dahil siya ang iyong guro, dati pa tiyong. Atheist daw, pero sinunod lahat ng turo ng Panginoon. Atheist? Pero sabi mo sa isang mong kanta, ako ay karagatan, ikaw ay batis. Wais, salamat sa pagtitiwala mo, boss. Pero kung tong atheist na karagatan ngayon ay aking lalakaran, maniwala kaya siyang ako ang Diyos. Yung tingin sa sarili, mataas ba masyado? Kabago-bago, dapat ba ako magbago? Pasensya ka na nga, men. Pero joke lang, di ako mag-a-adjust sa'yo, putang ina mo, ikaw mag-adjust sa akin. 1 taon nang nakalipas nung hinamon ka sa battle. Sugal yun, pero ngayon kakashout ng malaki, parang nag-scatter. Mahina ka na, Butler. Utusan ka lang ni Mark, ikaw ay Butler. Ako dala ko hit, malat Jimmy Butler. Maganda mga palabas mo noon. Ngayon, Doctor Strange, pumapangit na parang Marvel. Kung tingin mo tayo yung match, ako ay lighter. Dahil isa buhay, kala nyo susunod ako sa oras. Siyempre, kaya nga time, sir, and wise. What the fuck is he talking about, man? Just smash it! Just smash it! Okay, kailan? Okay! Game. Alright! Funny you mention yung flip-top anniv. Ito, true story. Nag-private party kami nung flip-top anniversary. Alam nyo to? Tangina. Ganito yung eksena, kaya imagine niyo. Flip-top game? Yeah! Si Smaglas, Luxuria at Husky, masaya nagsa-cypher buong gabi. Si Shaboy, sobrang wasak, nakabrief sa isang tabi. Di ba? Ako may kasayaw na chick. Alam nyo na, kasi malakas yung dating. Si Rafian, ayun, nasa isang sulak. Naka-hardcore pose pa din. Takina parte yun, battle mode ka pa rin. Huwag ka na mag-alibay. Hardcore ka pa, tapos yung beer mo, San Mig Light. Party mode na kami. Seryoso pa rin si Gago. Feeling mo, nasa battle ka pa rin kasi nga nasa bar tayo, talentado. Alam namin, may soft side ka rin. At hindi naman yung crime. Ano yun? Pag sinabihan ka ng nanay mo na, I love you, anak. Ano sagot mo? Fuck you, ma. Time. Ganon? Kaya lahat ng liligawan mo, nagiging man-hater kasi pick-up line nito, rough man ako, ikaw ang aking sandpaper. Ganon? Pero maiba tayo. Napanood ko yung music video mo. Yung next, nakakamangha. Sino dito nakapanood ng music vid nito? Trick question, wala. Yung, imagine nyo, yung location na sa tennis court, nakasando siya, shades, tas naka-baseball bat si Aport. Tal, ikaw lang yung kilala ko nagbe-baseball sa tennis court, pero okay din yung music vid, no?
Ang ganda ng vision. Gumigeng-geng sila doon sa tennis court ng subdivision. Todo promote para sa views, pero bakit sablay? You wanted to cause a racket but no one batted an eye, aray. Well, kunento ko mga yon para makita nyo lahat na yung tough guy image niya, tangina panggap. Armor lang kanyang persona. Tony Stark salente. Iron Man kanyang imahe pero puso niya ay peke. Ebidensya? Exhibit A. Pinalo ka sa puwet ni Nico pagkatapos kanya banggain. Exhibit B. Dinuraan ka ni Harlem tas nagrant ka lang sa vid. Exhibit C. Pinahiran ka ng kulangan to beat room, yo! Tangina, talpalag-palag din. Dapat nagsumo wrestling ka na lang kasi push over ka sa ring. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Lagi nababanggit yung nanay at ate niya sa battle. Pero tignan niyo yung bigger picture. Walang mention ng kuya o airpat. In short, wala kang father figure. We're all products of our own environments. At kasama ka doon, rookie. In short, lumaki kang ganyan kasi napaligiran ka ng pusi. Kasi napaligiran ka ng pusi. Kasi isipin nyo, kasi napaligiran ka ng pusi. Kasi sa mga kuya, sa mga boys na may kuya at airpat, gets nyo to agad. Pag napatrouble ka, pahin nila, tangay na palag. Ha, di mo alam yon. So anong pahay sa'yo ng nanay mo? Nung misa ka na sa pak, Wilson, pag ginawa kang bitch, hayaan mo lang anak. Ganon. Hayaan mo lang anak. Hayaan mo lang anak. Okay, tama na yung dead air. Next na lang tayo. Pero ito na, round 3. Rough yan. Sige, sa'yo na tong round 2. Gago. Okay, tayo. Tangina, nag-choke na naman. Puta yung tawa may halak. Pag nag-choke siya, sasabihin sa kanya ng tatay niya, hayaan mo na anak. Tapos meron pa ako, may ribat pa ako. Tanginan to, nakalimutan ko tuloy. Pero yung ribat ko, yung choco ribat lang, men. Pero sige, wag na natin pasinin. Matagal na to, pero sabi mo kay Juan Tamad, kikidnapin ko baby mo, tas sisibakin ko sa puwet. What the heck? Ano, ribat lang yon at wala kang nasay? Pero matanda ka na, tito, badang mang-rape. Nung naisip mo yon, kala mo, astig, no? Gusto mong gasain yung bata, ang bagsik mo. Nung nasabi niya yon, pang-impyerno ka rap. Biruin nyo, sisibakin yung baby, sobrang hardcore. Pwede na siya maging pinakademonyo mag-rap. Teka, pamilyar na sabi mo na ba yung repa? Pero tinalo ka ni Poison, di ba? Kaya ang bobo din. Demonyo daw mag-rap, umaasta pang may devil gene. Pero tinalo lang ni Moko Jean. Gusto mo makitang talo tong demonyo sa battle? Bigyan mo ko, Jean. Ba't ako matatakot sa demonyo? Saksi yung Tres Diablos nung nakipagdurugan to sa ilalim. Ba't ako matatakot sa demonyo? Sa sulugan ako nang galing. Di ako matatakot sa'yo. Kahit mag-battle tayo every day. Alam nyo na nangyari sa self-proclaimed na rap devil na dating nakamanban. MGK, matanda ka na, tama na pakikipagdakdakan. LBJ, total malapit ka na mag-38, mamamatay na to sa 38, di ka heavyweight. O matanda na yan, pero walang pinagkatandaan. Sarili nga niyang sulat, di niya matandaan. O choker ka, alam na nila, di mo na kailangang kim-kimin. Walang background sa MMA at pag-choke, pero leeg mo kaya kong gilitin. Isipin natin kung saan nga ba nagmula yung sakit niyang malubha. 2012 may nakalaban siyang Verbang alias. Doon din nagmula yung linya na, ako pinakademonyo mag-rap. Teka. Tapos biglang nautas. Sobrang pagkapahiya, nakakaawa yung mukha. Si Ginoong Rodriguez, gusto siya ilahin palabas. Sobrang tagal ng choke, parang legal yung smoke at wala nang nagawa yung batas. Ungas! Kalaban mo si Verb, tas mga salita sa utak mo na wala. Isipin mo nga yun, na nung kalaban mo si Verb, mga words mo missing in action. At magmula nun,
Nagchuchoke na siya taon-taon. Kung magchuchoke ka pa ngayon, magpalit na ng pangalan mo, bro. Anong apok baka pokpok sa dalas mo mag-choke? Ano? Sa dalas mo mag-choke, pinag-isipan mang maigi ang death architect? Ibang nakakalimot, puro ganto tong lintik. Parang pipe, dapat death architect. Kaya tong death architect, dadanasin hirap, pagsabay damage. Vitrum, siya ang tunay na naka-invento ng flip-top, sign language. Freestyle. Once a year bumatel dahil sa choke. Sumali pa ng turna. Bago ko sira ulo yung pabida. Bago ka sumali ng isa buhay, isa ulo mga linya. Ako nang bahala dito, Nigma. Sa makakalimutin na yung salita, lagi nasa dila, nasa dulo. Headshot. Kabisado na siguro ngayong bala nasa ulo. Basag na yung bungo mo. Palag kong na-insulto. Ngarat dyan sa abuso. Pag merong laban, pagandaan mo bawat diskurso. Mahal niya daw ang battle rap, eh bakit rap may battle kat di mo sinasa puso? Bitch! Wak, wak, wak. Dito ko lang. Okay, choke angle sa 2024. Ba't ako dumama bad trip? Ikaw yung choker, hanggang ngayon wala kang maisip na bagong topic. Tanginan to. Pero seryoso. Speaking of isa buhay, alam nyo kung bakit to sumali na tournament? PS5 na naman. Tama ka, bro. Tara guys, ang bagat, tagsi-50 para matigil na to. Hindi, di ba? 50 times 1,000, o 50K yun. May console ka na, may games ka pa. Pero, tangina, yung, so, you mean to say, isang taong ka magsusulat at magpa-practice ng delivery at techniques para lang sa chance na makapaglaro ng Tetris. Kiss, pero seryoso na. Yung sinabi mong sumali ka ng kumugan para sa PS5, ako'y na-enlighten. It means wala kang responsibilidad kasi selfish yung mindset. Ilang tournament na yung sinalihan. Palagi siyang excited. Bakit? Kasi na-addict sa titulo kasi lumaki siyang entitled. Hindi ka entitled. Di ba graduate ka na? Tanong, sino nagpaaral sa'yo tanga? Di ba si Ate Casey mo na nagtatrabaho sa ibang bansa? Ang tagal mo ng graduate. So ang tagal mo na rin tambay bago ka lumamon dito ng MC. Huwag kang palamunin sa bahay. Ang tagal, gusto na umuwi ng ate mo. Dekada na siya sa US. Pero paano siya uuwi kung kapatid niya useless? Ang hiling mo kasi dito, makipagbasagan ng bungo, pero wala kang backbone sa pagbanat ng buto. Ito ang plot twist. Yung Ate Casey niya, di niya kapatid na buo. Ang laki ng tatay niya sa ibang babae. Di ba totoo? Di ba totoo? Sabay, tangina, tas nilang ginagawa mo, ganyan yung pasasalamat mo. Di porke step-sister mo siya, tatapak-tapakan mo. Kaya tournament pa more. Bakit? Para sa biggest prize. Ate Casey, gusto mo tumigil to? Bila mo ng PS5. Ay, hyper-competitive ka rin no? Well, good luck na lang sa'yo. Kasi mananalo ka lang sa laban. Kung matatalo mo, ako ang labuno. Tangina. Pero, bibigyan natin ng linaw. Hyper-competitive ka, brother. Alam mo kung bakit ka ganon? Pare, meron niya psychological explanation. Google nyo, causes of hyper-competitiveness. Ito, baka sabihin nyo, invento eh. Ayun. Kuya Kebs, i-zoom mo. Makinig kayo. Interestingly, low self-esteem has been linked to increased hyper-competitiveness. Thus, we predict that hyper-competitiveness may be the result of parental rejection. Low self-esteem, which makes perfect sense. Kasi si Airpods, walang oras para sa'yo. Anong feeling na backup na pamilya ka lang ng ama mo? Reserbang anak ka lang. Pwede kang ilako. At anong feeling na produkto ka lang ng libog ng ina mo? You did your best para gumraduate.
You did your best para gumraduate, pero hindi pa rin panalo. Board passer pero sa papa mo, hindi ka pa rin pasado. Gusto magturo ng mga bata, pero hindi yung pakay mo. Frustration mo lang yun kasi hindi mo yun naranasan sa tatay mo. Frustration mo lang kasi hindi mo naranasan sa tatay mo. Kaya, tangina. Tatay mo. Kaya sa flip top, kinolot ako, tsaka si GL. Halat ng planado. Para instant recognition pag nakuha niya yung panalo. Mahilig mag-OT kasi hindi siya pwedeng matalo. Sarili binenta para masabi mong may value ka sa tao. Kaya ka sumali dito, di ba? Kasi relasyon mo sa tatay mo, nananatiling bangungot. Kaya sana, pinutok ka na lang ng tatay mo sa kumot. Maglalakbay ako sa nakaraan kung may time machine lang sana para tadyakan sa tiyan yung nanay mo habang pinagbubuntis ka niya. Sabi, dudukuti kita mula sa puki niya para ma-abort. Sabay, sasakalin kita gawin sarili mong umbilical cord. Kaya mamatay ka na, Raffian. Wala kang bilang gago. Supot ka na nga bilang rapper, supot ka pa bilang tao. Night. Big balance, pahinga natin. Kung ano-ano bang kwento tungkol sa pamilya. Ano bang hangad mo pa, Bibo? Nung naglabas na ng cellphone, yung mga kunwaring nakaintindi, panggap matalino. Takinang haba-haba ng English. Naglabas pa ng cellphone. Halatang inutil, brother. Kala mo malalim, napatunayan ka na Google rapper. Bobo ang puta. Tapos teka lang, may earbuds pa ako eh. Tangina, ang daming kasi sinasabi na ito ni Gagi. Pero sige, huwag nating earbuds yun. Ang dami kasi. Kung may English subtitles daw ang mga laban sa flip top, malalaman ng buong mundo kung gano'n kabobo mga rap battle sa Pinas. Yun ba kinatakot o? Ayaw mo ng subtitles dahil mabubuko ng mga Amerikano na yung mga banat nilang English, tinagalog mo. Ilang beses na bang in-expose yung linya mo na carousel, horsing around, ay ninakaw mo kay New Jersey twerk? Sabihin mong rich, hindi pok. Alam na namin ginagaya mo lang yung twerk parang mga beats sa TikTok. Kung tatanggi mo, madugas kabay. Kung sasabihin niyang di siya nagnakaw, alam ko na kung ba't ganto ng ganto sa battle. Sana'y maghugas kamay. Ngayong nahuli ka, papanaw ka na pre. Kaya pala ganto ng ganto, pag bumabanat, hindi mapakali. Ang likot ng kamay, magnanakaw ka kasi. Bukod sa carousel, meron pa yung take this L if you horse around. Puro horse, Brad, batang labo din. Sobrang takot, kabayong makikita nyo sa brand ni Ralph Lauren. Ang wak mo, men. Kaya tong taga Rizal annoyed. Siya si Mr. Wala akong pake. Pero nagalit nung sinabihan siya na wordplay mo ang guloy. Tara sa labas. Tara. Nandun ako live. Kala ko bakbakan dun talaga. Puta, nagkita sila ni Akata sa labas. Nagyakapan, kulang na lang maglaplapan yung dalawa. Tinira yung uprising, tas wala kang nagawa. Pagkabakla mo halata, kala mo talaga iaangat na yung uprising. Pero nung oras na nung suntukan yung kamao nakababa, Mister, wala akong pake. Tas nabanas kay Angkurito. Tamang sa kanta mo, ikaw ay pyesa ng makina. Dahil kaya kang sirain ng kalas-tornilyo, ba't nag-change ka na ng routine? Metal ka, di ba? Ba't tinanggap mong pyesa ka ng makina? Imbis na mag-rage against the machine. Speaking of kanta, may album siya. Loob ng Kabaong. Yung kanta, magaganda. Yung topics, kakaiba. Ang downside lang, Brad, kung nasa loob ka ng kabaong, paano kami maniniwalang you're thinking outside the box? Panalo yung album, Brad. Winner. Kaso mamamatay itong rapper na nag-rap sa loob ng kabaong. Mac Miller. Self-care nga awitin. Para makaakyat sa susunod na round tong bata, kailangan humakbang sa kabaong at hindi yung pamahiin. May album pa yan, Kampilan. Pero walang talim yan, dumura ng bara. Kargada mo, gawa sa bakal. Nung kargada kong gawa sa bakal ay may pulbura at bala. Dala ko baw, araneta. Ba't ako matatakot sa Kampilan na tinalo ng lanseta? Kampilan na tinalo ng lanseta? Opota dun ka Ekis. Malambot ang spada nitong Master Swordsman. Roronoa dun sa Netflix. Si Arikata naka-Ednis. Tingin mo madaling lulusot bata mo kaya tinapat mo ko? Isipin nakakatawa, laugh trip freak. Sarili niyang Kampilan isasaksak sa kabaong ng hinihigaan para hatiin sa dalawa at di yun magic trick. Yeah, you ask for this. Gusto mo sunod-sunod na punch?
Salamat dahil nakalaban ko sa flip-top yung pinakamagaling. Mag-judge! Kaya ikaw na humusga, gago yung ginawa ko sa'yo, gaano ka grabe, Brad. Bukas sa sarili mong channel, review mo kung paano ka na body bag. Ngayon patay na siya. Kita nyo, ngayon patay na siya. Hiling ko na lang, tumabi kayo. Kita nilang lahat kung paano kita pinatay, pero wala silang ginawa, mister, wala akong pake. Baka sila yung walang pake sa'yo, pinadala ng baras! Apok versus Ruffian, magiging 10 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, advancing sa tournament, 7-0, magiging para kay Ruffian. Yo, Ruffian, shoutouts nga pala sa Black Manila, sa Ulap Clothing, sa Nocturnal Supremacy, sa mga kasama ko. Like and follow nyo yung Ghetto Fam sa Facebook. Si Ozzy, yung pinapa-birthday ni Ozzy, si Kuya Juan, si Ryan Ramos, yung asawa ko, sa lahat ng mga nagbababate. Yun lang, tangina nyo. Salamat, sir. Salamat Ruffian. Shout out Margie, team ko Aldrich, Arvin, at yun. Thank you. Yo, bali round 2 and 3, Ruffian. Round 1, lakas ni Sir Apok. Pero nung patapos na yung round 2, sayang nag-choke siya. Kaya binigay ko yung kay Ruffian. Pero solid pa rin. At yun, per round 2-3, Ruffian. Pero shoutout kay Sir Apok. Binoto ko sa laban na to si Ruffian. Round 1, malakas sana yung salpukan nila. Tapos round 2, medyo na-choke na ulit si Apok. Kaya matik kay Ruffian na yun. Tapos round 3, ganun pa rin. Pero props kay Apok. Tapos yung mga, kung paano mag-deliver to si Ruffian, talagang pang-atake, talagang binabattle niya. Kahit nga after niyang bumitaw ng bars niya, may kasama mga giggle pa. Kaya talagang parang nilamon niya si Apok sa laban na to. Pero props kay Apok. Long ko po. Binoto ko all 3 rounds, Ruffian. Pareho sila ng laro eh. Medyo umalis sila sa technical writing nila. Mas more on straight to the point sila. Pero nakabawas momentum yung mga choke sa slip-ups ni Apok. Kaya para sa akin, round 1 pa lang, ganda ng laban. Kaso yun na, nag-choke na si Apok. Kaya binigay ko yun kay Ruffian kasi ang tawag doon, si boss kasi natapakan sa patos ko eh. Yun, binigay ko yun kay Ruffian kasi mas sunod-sunod yung suntok, mas effective. Marami akong narinig sa kanya na nagamit na, pero marami rin naman siyang mga na-improve pa na ideas. Kaya sige, bigay ko yung props sa kanya doon. Round 2, ganun pa rin, pero hindi na nag-choke si Apok. May mga slip-ups na lang, pero nakakabawas ng momentum. Tapos kay Ruffian naman, effective yung rebat. Meron siyang rebat kasi na pumapatay nung rounds agad ni Apok na talagang yung pinaka-significant na linya ni Apok na tumataktak kada round niya na babanat niya agad pabalik. Round 3 ganun din, pinakadikit din na round yun, pero binigay ko pa rin yun kay Ruffian. Dahil may slip-ups pa rin, nakabawas mo. Round 1 to 3. Ayun, binoto ko si Ruffian. Maganda yung nilagay ni Apok na bagong flavor doon sa performance niya, pero yun nga, na-drag nung choke niya din, yung mga slip-ups. Maganda rin yung mga binuo niyang anggulo. Pero sa tingin ko, mas malaki yung butas na pwedeng gawin ng mga anggulo ni Ruffian. At saka maganda yung battle niya talaga pang isabuhay. Yun lang, ang problema niya paano i-maintain yun sa mga susunod na stage. Pero alam niyo na, madali na lang yun. Ruffian. Ayun, binoto ko binigay ko yung boto ko kay Ruffian. Sa round 1, yung style reveal, technical angle, na laging sinasabi ni Ruffian, tsaka yung angle rough ni Apok, okay sa akin yun. Ang problema kasi, pareha sila nagre-reveal ng style, pareha sila ng ginagamit na estilo, at para sa akin, mas naging angat sa gabing to si Ruffian sa overall performance, tsaka yung pagiging effective ng mga materials ni Ruffian. Plus pa doon yung choke ni Sir Apok sa round 2, syempre mas lalong hindi nakatulong. At yun, congrats sa kanila pareho, pero all 3 rounds binigay ko siya kay Ruffian. Apok versus Ruffian, para sa akin, ang binoto ko doon si Ruffian kasi yung round 1 pa lang naging effective na yung kay Ruffian.
Tapos nung round 2 ni Rapian naman, mas sinigitan pa niya yung round 1 niya. Habang si Apox naman noon, nag-choke. Tapos sa round 3, ayun, pang-finish niya ginawa ni Rapian. Kaya binigay ko yung boto ko all 3 rounds kay Rapian. Yan, Sir Dea, MHP, BRC. Siyempre, ang binoto ko dito sa labang Apoc versus Rapian. Siyempre si Rapian. Siyempre, konting-konti lang. Kung hindi siguro na-choke si Apoc, pwede niya makuha yung rounds na yun. Kaya lang, sa round 1 pa lang, nakita na natin yung bawi ni Rapian. Tapos yung sa 2 at saka si 3. Kaya ang ang boto ko dito is si Rapian. Yun lang, thank you. Live po tayo ngayon sa Live po tayo ngayon sa TIU. Talo si Apoc, laban Rapian. Sablay na naman po si Apoc. Opo. Ayun, price off. Trying something new, di ba? To some degree. Ayun, kung nakita nyo, niiba ko. Ayun, so syempre bilang ito yung challenge sa matagal na kumpara sa bago. Sa mga bago lahat. Sa mga gaya ko na since day one, ang challenge is ano pa yung bagong mapapakita mo after all these fucking years. Di ba? So, yun, that's what I'm trying to do. I don't feel bad about it. Tingin ko magandang prototype to, so to speak. Paano ko pa ihuhulma yun sa following battles. Pero kudos din kay Rafian, as expected. Kaya technical mo mukha mo. Sa quality check, hindi ka pumasa. Sa gantong stilo, di ka breadwinner kasi sa masa, hindi ka umalsa. Dinala mo yung technical sa bagong level. Yung beach na to buang. Di mo ni-reinvent ang technical, pini-SB mo lang. Yun, putang ina, sobrang ganda ng laban nun. Parang sobrang worth it nung paghahanda, yung pagpupuyat, lahat yun parang nawala bigla nung nalaman ko na ako na yung panalo. Sobrang sarap sa pakiramdam nun. Ang ganda ng laban. Medyo nagka-problema lang si Apoc doon nga sa konting pagchuchok. Pero kung siguro di nangyari yun, magiging classic yung laban. Mas mahihirapan yung mga tao, yung orado mag-judge kung sino yung nanalo. Pero ganun pa man, panalo panalo. Kaya kukunin ko yun. Pero joke lang, di ako mag-a-adjust sa'yo, putang ina mo, ikaw mag-adjust sa akin. Isang taon nang nakalipas nung hinamon ka sa battle. Sugal yun, pero ngayon kakashout ng malaki, parang nag-scatter. Mahina ka na battler. Utusan ka lang ni Mark, ikaw ay battler. Ako dala ko Hitman at Jimmy Butler. Maganda mga palabas mo noon. Ngayon, Doctor Strange, pumapangit na parang Marvel. Kung tingin mo tayo yung match, ako ay lighter. Dahil isa buhay, kala nyo susunod ako sa oras. Siyempre, kaya nga time, sir, and wise. Yes, master! Kampilan, LP. Kakalabas a few months ago. Spatan nyo Spotify, Apple Music, YouTube, lahat ng streaming platforms. Gigs, syempre music videos this year. At mga collabs. At may project na rin na sinisimulan. Yun. So, matagal pa naman yon, pero ayun, pahapyaw lang sa ngayon. Yun, siguro sa ngayon, since nanalo tayo, mag-advance tayo sa second round, parang focus muna siguro dito sa tournament. Pero pag may mga pagkakataon, halimbawa ilang buwan yung pagitan ng susunod na laban, kasi hindi naman bibigay ni Arik agad yung kalaban. Baka pwede ko sundutan ng mga ilang tracks since may mga kanta naman ako na recorded na. Parang plano ko lang lagyan ng music video, kaya sana matuloy, abangan nyo yun. Yan! Maraming salamat sa mga sumusuporta. Regardless anong mangyari sa akin. Hindi, di ba? Ayun, pero yun, sa mga tunay na sumusuporta, alam kong genuine, di ba? Regardless, yun nga, kumbaga, sabi nga sa Rocky Balboa, hindi yun sa lakas ng suntok, it's yung gaano karami suntok na matatanggap mo, pero pasulong pa rin yung lakad. So yun, ganun yung mindset ko eh. Regardless of kung ano mangyari, pasulong pa rin yung lakad. Salamat sa inyong lahat dahil kasama kayo sa paglakad ko. Yun. Yun, putang ina, maraming salamat sa inyo mga tol. Kayo yung dahilan kung ba't patuloy kung ginagawa to, kung ba't mahal ko tong ginagawa ko dahil sa inyo. Kung wala kayo, siguro wala din ako dito. Cliche man painggan, pero yun, ganun talaga amin. Kung wala kayo, hindi ko tutuloy-tuloy ito. Pero kung i-hate nyo ako, fuck you pa rin. Gagawin ko pa rin to. Psych!
Check. At muling nagbabalik nga pala ang pasasalamat namin sa lahat ng mga patrons natin na sumusuporta sa Patreon. Pasensya ngayon lang ulit pero ibabalik natin to. Gagawin natin tuloy-tuloy ulit. Syempre, pinakamalaking shoutout sa lahat ng iba pa rin pag live tier. Kay Tristan Van Excel Cadiz, kay Mark Luteria ng Tagig, kay Donnie Taday, kay Bossy Chug at kay Attorney Rustico. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Mag-ingay tier naman, nandyan sila Kent Martinez, Ralph Largo, J. Caps ng Cebu, John Paulo Gutierrez ng Bawan, Batangas, kay Todern, kay Ninoy Agsalud, kay Pastor A from LA, Jans Perez, Kevin Belches ng Matalom Leyte, kay AB Antibacteria, kay Muhammad Abu Jihad Sema, at kay Lyre Chell. At maraming salamat ulit sa inyo lahat. Sa recognized tier naman, kay Miss G, kay Kenley Estrella ng Alberta, Canada, kay Morris Mempin and Bean Mempin na bagong panganak niya, representing Bustos, Bulacan nga pala at Chicago, Illinois, kay Yagi Olaguera, kay Michael Joe, kay Drick Mel. Maraming salamat sa inyo. At sa huling tier natin sa represent, kay Arthur De La Rosa III, kay Mark Jonel, kay Hermel Baloloy, kay Alvin Ortiz, Stanley Christian Lopez, James De Ocampo, Topher Vizcara at kay Angeline De Dios. Maraming salamat ulit sa inyo lahat ng mga patrons natin. At i-anunsyo ko na lang din, babaguhin na rin namin yung sistema ng tiering natin para sa Patreon, para sa mga susunod na buwan pa, para mas maging standardized lang din. Abangan nyo na lang yan. Ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong lahat ng mga patrons natin mula ng pandemya pa hanggang ngayon na tuloy pa rin nagbibigay gasolina sa atin. Sana nagustuhan nyo yung mga uploads at sana makanood din kayo ng live balang araw, lalo na yung iba pa rin pag live tier. Sa mga hindi pa nakakapag-claim, PM lang kayo, magpakilala lang ulit kayo. At maraming salamat ulit. Yeah.